Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 47. Lumang Tipan, Exodus 11, Exodus 20. Sa ikatlong buwan, pagkatapos lumabas ang bayan ng Israel mula sa lupain ng Ehipto, sa parehong araw, nakarating sila sa ilang ng Sinai. Pagkatapos nilang lisanin ang Refidim at pumunta sa ilang ng Sinai, nagkampo sila sa ilang sa harapan ng bundok. Umakyat si Moises sa Diyos. Tinawag siya ni Yahweh mula sa bundok at sinabi, "Kailangan mong sabihin sa bahay ni Jacob, sa bayan ng Israel, nakita mo ang aking ginawa sa mga taga-Ehipto, kung paano ko kayo inakay sa pakpak ng agila at dinala kayo para sa akin. Ngayon pagkatapos, kung susundin at pakikinggan ninyo ang aking tinig at iingatan ang aking kasunduan, kung gayon, magiging katanji tanging pag-aari kita mula sa lahat ng mga tao, dahil ang buong daigdig ay akin. Ikaw ay magiging kaharian ng mga pari at isang banal na bayan para sa akin." Ito ang mga salitang dapat mong sabihin sa bayan ng Israel. Kaya bumaba si Moises at ipinatawag ang mga nakatatanda ng Israel. Itinakda niya sa kanila ang lahat ng salita ni Yahweh na inutos sa kanya. Lahat ng tao ay magkakasabay na sumagot at sinabing, "Gagawin namin ang lahat ng sinabi ni Yahweh." Pagkatapos ipinarating ni Moises ang mga salita ng mga tao kay Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Lalapit ako sa iyo sa isang makapal na ulap para maaaring marinig ng mga tao kapag ako ay nakikipag-usap sa iyo at maaari ring maniwala sila sa iyo habang panahon." Pagkatapos, inilahad ni Moises ang salita ng mga tao kay Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Puntahan mo ang mga tao. Ngayon at bukas kailangan mong ihandog sila sa akin at hugasan nila ang kanilang mga damit. Maging handa sa ikatlong araw, dahil sa ikatlong araw ako, si Yahweh ay bababa sa bundok Sinai. Dapat kang maglagay ng hangganan sa palibot ng bundok para sa mga tao. Sabihin sa kanila, mag-ingat na hindi sila aakyat ng bundok o hahawakan ang hangganan. Siguradong may lalagay sa kamatayan ang sinumang hahawak sa bundok. Walang sinumang hahawak sa ganoong tao. Kundi, kailangan siyang batuhin o panin. Kahit ito man ay isang tao o isang hayop, dapat siyang mailagay sa kamatayan. Kapag tumunog na ang trumpeta ng isang mahabang tunog, maaari na silang lumapit pataas sa paanan ng bundok. Pagkatapos bumaba si Moises mula sa bundok patungo sa mga tao. Inihandog niya ang mga tao kay Yahweh, at hinugasan nila ang kanilang mga damit. Sinabi niya sa mga tao, "Maging handa sa ikatlong araw, huwag kayong lalapit sa inyong mga asawa." Sa ikatlong araw, ng umagang iyon, mayroon kulog at kidlat at isang makapal na ulap sa itaas ng bundok at ang tunog ng isang napakalakas na trumpeta. Nanginig ang lahat ng tao na nasa kampo. Dinala ni Moises palabas sa kampo ang lahat ng tao para makipagkita sa Diyos at nakatayo sila sa paanan ng bundok. Lubusang nababalutan ng usok ang bundok ng Sinai dahil kay Yahweh na bumaba doon na may apoy at usok. Pumaitaas ang usok katulad ng usok ng isang pugon at marahas na nabulabog ang buong bundok. Nang palakas ng palakas ang tunog ng trumpeta, nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa isang boses. Bumaba si Yahweh sa bundok ng Sinai, mula sa tuktok ng bundok at kanyang tinawag si Moises sa tuktok. Kaya umakyat si Moises. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bumaba ka at balaan mo ang mga tao na huwag sumuwi sa akin para tumingin, o marami sa kanila ang mamamatay. Hayaan ang mga pari na lumapit din sa akin at itakda ang kanilang sarili na humiwalay, ihanda ang kanilang sarili sa aking pagdating para hindi ko sila salakayin." Sinabi ni Moises kay Yahweh, "Hindi makakaakyat ang mga tao sa bundok, ito ang inutos mo sa amin, maglagay ng mga hangganan sa palibot ng bundok at ihandog ito kay Yahweh." Sinabi ni Yahweh sa kanya, "Lakad ka, bumaba sa bundok, at isama mo paakyat si Aaron na kasama mo, pero huwag mong payagan ang mga pari at ang mga tao na tanggalin ang bakod para pumunta sa akin, kung hindi sasalakayin ko sila." Kaya bumaba si Moises sa mga tao at nakipag-usap sa kanila. Sinabi ng Diyos ang mga salitang ito, "Ako ay si Yahweh, inyong Diyos, ang naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto,
mula sa labas ng bahay ng pagkaalipin. Dapat wala kang ibang Diyos sa harapan ko. Huwag dapat kayong gumawa para sa sarili ninyo ng isang inukit na larawan ni kahalintulad ng anumang bagay na nasa itaas ng langit, o sa lupa na nasa ilalim, o sa tubig na nasa ibaba. Huwag dapat kayong yuyukod sa kanila o sambahin sila, dahil ako, si Yahweh na inyong Diyos, ay selosong Diyos. Paparusahan ko ang kasamaan ng mga ninuno sa pamamagitan ng pagpapadala ng kaparusahan sa mga kaapu-apuhan, patungo sa ikatlo at ikaapat na salinlahi sa mga galit sa akin. Pero magpapakita ako ng katapatan sa tipan sa libu-libong mga nagmamahal sa akin at susunod sa aking mga utos. Hindi ninyo dapat kunin ang pangalan ko, si Yahweh ang inyong Diyos, sa walang kabuluhan, dahil hindi ko ituturing na walang pagkakakasala ang sinumang kukuha ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga, ihandog ninyo ito sa akin. Dapat magtrabaho kayo at gawin ang lahat ng gawain sa loob ng 6 na araw. Pero ang ikapitong araw, ay isang araw ng pamamahinga para sa akin, si Yahweh ang inyong Diyos. Dito dapat walang gagawa ng anumang gawain, ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni ang iyong anak na babae, ni iyong lalaking lingkod, ni iyong babaeng lingkod, ni iyong baka, ni ang dayuhan na nasa loob ng iyong mga tarangkahan. Dahil sa ika-6 na araw ako, si Yahweh, ang lumikha ng langit, lupa at dagat at lahat ng bagay na nasa loob nito at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya nga ako, si Yahweh, ay pinagpala ang araw ng pamamahinga at inihandog ito sa aking sarili. Igalang ninyo ang inyong ama at inyong ina, para maaari kang manirahan mahabang panahon sa lupain na ibibigay ko sa inyo ako, si Yahweh, ang inyong Diyos. Hindi kayo dapat pumatay ng sinuman. Hindi kayo dapat manggal-anya. Hindi kayo dapat magnakaw mula kan inuman. Hindi kayo dapat magbigay ng maling patoto laban sa iyong kapwa. Hindi ninyo dapat kainggitan ang bahay ng iyong kapwa. Hindi ninyo dapat kainggitan ang asawa ng iyong kapwa, ang kanyang lingkod na lalaki, ang kanyang lingkod na babae, ang kanyang baka, kanyang asno o anumang bagay na pag-aari ng kapwa mo. Nakita ng mga tao ang pagkulog at ang pagkidlat at narinig ang tunog ng trumpeta at nakitang umuusok ang bundok. Nang makita ito ng mga tao, nang inig sila at tumayo sa malayo. Sinabi nila kay Moises, makipag-usap ka sa amin at kami makikinig, pero huwag mong payagan makipag-usap sa amin ang Diyos, o lahat kami ay mamamatay. Sinabi ni Moises sa mga tao, huwag kayong matakot, dahil bumaba ang Diyos para kayo ay subukin para ang karangalan na nasa Kanya ay mapasa inyo at para hindi kayo magkasala. Kaya ang mga tao ay tumayo sa malayo at lumapit si Moises tungo sa makapal na kadiliman kung saan naroon ang Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ito ang sasabihin mo sa mga Israelita, nakita mo na nakipag-usap ako sa iyo mula sa langit. Huwag kang gagawa para sa sarili mo ng anumang mga Diyos kasama ko, mga Diyos ng pilak o Diyos ng ginto. Kailangan gumawa ka ng isang makalupang altar para sa akin at kailangang ihain mo itong mga handog na susunugin, mga handog ng pagtipon-tipon, tupa at mga baka. Sa bawat lugar na kung saan pararangalan ng pangalan ko, pupuntahan at pagpapalain kita. Kung igagawa mo ako ng isang altar mula sa bato, huwag mong itatayo mula sa hinati ng mga bato. Kapag ginamit mo ang iyong mga kasangkapan para dito, dinumihan mo ito. Huwag kang aakyat sa mga baitang patungo sa aking altar, ito ay hahadlang sa iyo mula sa paglantad ng pribadong bahagi ng iyong katawan. Bagong tipan. Mark 29 minuto pasado 1:45, Mark 2:1-17. At kaagad, nang lumabas sila sa sinagoga, pumunta sila sa tahanan ni Simon at Andres kasama sina Santiago at Juan. Ngayon ang babaeng biyenan ni Simon ay nakahigang nilalagnat, at agad nilang sinabi kay Jesus ang tungkol sa kanya. Kaya lumapit siya, hinawakan siya sa kamay at itinayo siya, nawala ang kanyang lagnat at nagsimula siyang paglingkuran sila. Nang gabing yun, pagkatapos lumubog ng araw, dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit at ang mga sinapian ng mga demonyo.
Ang buong lungsod ay nagkatipon sa may pinto. Marami ang pinagaling niya na mayroong iba't ibang sakit at nagpalayas siya ng mga demonyo. Ngunit hindi niya pinahintulutan ang mga demonyong magsalita dahil kilala siya ng mga ito. Bumangon siya ng napakaaga, habang madilim pa. Umalis siya at pumunta sa isang lugar kung saan siya maaaring mapag-isa at nanalangin siya doon. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama niyang naroon. Natagpuan nila siya at sinabi sa kanya, "Naghahanap ang lahat sa iyo." Sinabi niya, "Pumunta tayo sa ibang lugar, sa mga nakapaligid na mga bayan upang makapangaral din ako doon." Iyon ang dahilan kaya ako naparito. Pumunta siya sa lahat ng dako ng Galilea, nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Isang ketungin ang lumapit sa kanya. Siya ay nagmamakaawa sa kanya. Lumuhad siya at sinabi sa kanya, "Kung iyong nanaisin, maaari mo akong gawing malinis." Sa habag niya, iniabot ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya, sinasabi sa kanya, "Nais ko. Maging malinis ka." Kaagad na nawala ang kanyang ketong at siya ay naging malinis. Mahigpit siyang pinagbilinan ni Jesus at agad siyang pinaalis. Sinabi niya sa kanya, "Siguraduhin mong wala kang sasabihin sa kahit na sino, ngunit humayo ka at ipakita mo ang iyong sarili sa pari at maghandog kung ano ang iniutos ni Moises para sa iyong pagkalinis, bilang patuto sa kanila." Ngunit siya ay umalis at sinimulang sabihin sa lahat, at labis na ikinalat ang nangyari, anupat si Jesus ay hindi na malayang makapasok sa kahit anong bayan. Kaya siya ay nanatili sa mga ilang na lugar at pumupunta ang mga tao sa kanya mula sa lahat ng dako. Nang makabalik si Jesus sa Capernaum makalipas ang ilang araw, napabalita na nakauwi na siya sa kanyang tahanan. At maraming tao ang nagtipon-tipon doon kaya wala nang puwang, maging sa may pintuan at ipinang-aral ni Jesus ang salita sa kanila. At may ilang lalaking pumunta sa kanyang may dalang paralisadong lalaki, 4 na tao ang bumuhat sa kanya. Nang hindi sila makalapit kay Jesus dahil sa maraming tao, inalis nila ang bubong sa taas kung saan siya naroon. At nang nakagawa sila ng butas doon, ibinaba nila ang higaan kung saan nakahiga ang lalaking paralisado. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lalaking paralisado, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Ngunit nangatwiran sa kanilang mga puso ang ilan sa mga eskriba na nakaupo doon, paano nakapagsasalita ang taong ito ng ganito? Lumapastangan siya. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang? At nalaman agad ni Jesus sa kanyang espiritu kung ano ang kanilang iniisip. Sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ito iniisip sa inyong mga puso? Ano ang mas madaling sabihin sa lalaking paralisado, napatawad na ang iyong mga kasalanan, o ang sabihin bumangon ka, kunin ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa mundo na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa paralitiko, "Sinasabi ko sa iyo, bumangon ka, kunin ang iyong higaan, at pumunta ka sa iyong bahay." Bumangon siya at kaagad kinuha ang kanyang higaan at lumabas siya sa bahay na yun sa harap ng lahat. Kaya't silang lahat ay namangha at niluwalhati ang Diyos, at kanilang sinabi, "Kailanman ay hindi pa kami nakakita ng katulad nito." Muli siyang bumalik sa tabi ng lawa at pumunta sa kanya ang napakaraming tao, at tinuruan sila ni Jesus. Sa kanyang pagdaan, nakita niya si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa paningilan ng buwis at sinabi sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo si Levi at sumunod siya sa kanya. At nang kumakain si Jesus sa bahay ni Levi, maraming maniningil ng buwis at mga makasalanang tao ang nakikisalo kay Jesus at sa kanyang mga alagad, sapagkat marami sila na sumunod sa kanya. Nang makita ng mga eskriba ng mga Pariso si Jesus na kumakain kasama ang mga makasalanang tao at tagasingil ng buwis, sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit siya nakikisalo sa mga tagasingil ng buwis at mga makasalanang tao? Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanila,
Ang mga taong malakas ang pangangatawan ay hindi nangangailangan ng manggagamot, ang mga may sakit lamang ang nangangailangan. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid na tao kundi ang mga taong makasalanan. Mga awit, Psalm 22:12-21. Pinaliligiran ako ng maraming mga toro, pinapaligiran ako ng malalakas na mga toro ng Bashan. Binubuksan nila ang kanilang bibig para sa akin na parang isang umaatungal na leon na niluluri ang kanyang biktima. Ako ay parang natapong tubig, at lahat ng aking mga buto ay nilansad. Ang aking puso ay tulad ng pagkit, natutunaw ito sa kaloob-loobang bahagi ko. Ang aking lakas ay parang natuyong piraso ng palayukan, ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala. Inilagay mo ako sa alabok ng kamatayan. Dahil pinapaligiran ako ng mga aso, napalibutan ako ng samahan ng mga mapaggawa ng masama, tinusok nila ang aking mga kamay at mga paa. Nabibilang ko na ang aking mga buto. Tumitingin at tumititig sila sa akin. Pinaghahatian nila ang aking mga kasuotan sa kanilang mga sarili, pinagpipilian nila ang aking mga damit. Huwag kang lumayo, Yahweh, hinihiling kong magmadali ka para tulungan ako, aking kalakasan. Iligtas mo ang aking kaluluwa mula sa espada, ang tanging buhay ko mula sa mga kuko ng mabangis na mga aso. Iligtas mo ako mula sa bibig ng leon, iligtas mo ako mula sa mga sungay ng mababangis na toro.